Aberya ang ginawang pagboto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City, Ilocos Norte. Hindi agad tinanggap ng automated counting machine ang balotang isinubo ni Marcos Jr. 3 beses sinubukan habang inaayos ng election officers ang makina. Ayon sa mga staff ng COMELEC, maring nagkaroon ng jamming o problema sa pag-scan ng makina, posibleng dulot ng alikabok o pagkalukot ng balota. Makalipas naman ng ilang minuto, tinanggap na rin ng ACM ang balota ni Pangulong Marcos Jr. Aberya ang ginawang pagboto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City, Ilocos Norte. Hindi agad tinanggap ng automated counting machine ang balotang isinubo ni Marcos Jr. Habang inaayos ng election officers ang makina. Ayon sa mga staff ng COMELEC, maring nagkaroon ng jamming o problema sa pag-scan ng makina, posibleng dulot ng alikabok o pagkalukot ng balota. Makalipas naman ng ilang minuto, tinanggap na rin ng ACM ang balota ni Pangulong Marcos Jr. Number 0166B ng naturang paaralan. Gayunman, tumanggi si Senador Go na magpaunlak ng panayam sa media. Matatanda ang noong nakaraang halalan sa Buhangin Central Elementary School siya bumoto. Samantala, kasabay ng senador na bumoto ay ang kanyang anak na si Attorney Christian Lawrence Krenz Go na tumatakbo bilang vice-alkalde sa Lupon, Davao Oriental. Isang posisyon dito na walang katunggali. Bukod kay Attorney Go, isa rin sa mga tumatakbo bilang vice-alkalde sa Davao Oriental na walang kalaban ay si Rican Caligonan na kandidato sa bayan ng Caraga. Ang mga mamamayan sa San Jose, Lupon, Davao Oriental masigasig sa paggamit ng kanilang karapatan sa pagboto. Si Reynati Pleños, dating rebelde, malaki ang pasasalamat sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang naging daan umano upang makabalik siya sa pamahalaan at maging maayos ang kanyang buhay. Kaya naman binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagboto upang ilagay ang mga tamang mamuno sa bansa. Bilang isang botante po, kailangan natin ipaglaban ang bansa. Ang senior citizen naman na si Nanay Leticia Rebalde, maagang pumila sa botohan at umaasa na magiging maayos at walang dayaan ang halalan ngayong taon. Ako di wala na gani ko nagpa-assist, ma'am, kay gusto na kong ako. Ang akong ampo lang sa Ginoo, ma'am, nga kanang linaw nga walay samok. Alas 5:22 ng umaga nang magsimulang magbukas ang botohan sa naturang paaralan sa San Jose, samantalang wala namang naitalang aberya o kaguluhan sa Lupon, Davao Oriental. Mula rito sa Lupon, Davao Oriental. Ito ngay matapos na dumanas ng samut-saring aberya ang mga botante sa ikabilaan ang mga reklamo ngayong halalan. Ito ngay matapos na dumanas ng samut-saring aberya ang mga botante sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang na ang maling pagbasa ng makina sa mga balota, pagkakaantala ng pagboto at pagkakansela ng mga boto dahil sa di umano'y overvote kahit tama naman ang bilang ng ibinoto nila. Si Troy Gomez magbabalita. Hindi pa man tapos ang bilangan ay usap-usapan na ang irregularidad sa halalan. Ito'y dahil di umano sa palpak na operasyon ng mga bagong automated counting machines. Ilang botante ang naglabas ng hinaing na nawawala ang kanilang boto kahit malinaw na tama ang kanilang pagpili. Habang may mga insidente rin ng resibo na nagpapakitang overvote kahit 12 lamang ang isinagawang boto sa mga senador. Isa sa mga umalma ay si Chito Samuntina, isang vlogger mula Davao na mariing kinestyon kung paano daw siya nag-overvote gayong alam naman niya na tamang bilang ng mga kandidato na dapat niyang iboto. Sa totoo nga, nagdala pa siya ng kodigo sa presinto. Nganong na overvote man nga tama man ang ako ang gibutang 12 ra ka buok. Gusto na ako videoan, gusto na ako picturean na nanghid ko, pero niingon ang tigbantay nga sir bawal baya picturean or videoan. Sa magausab gi-review na ko ang screen, tama ako ang mga gipang shade-shadean dito 12 ra ka buok. O para masayod mo na ako'y kudigo, pero nganong overvote man na usik ra nga akong boto. Dagdag pa niya, isa raw siya sa ilang botante na may parehong karanasan sa lugar na iyon, bagay na lalong nagpapalakas ng hinala ng sistematikong aberya. Hindi rin nananahimik si Senador Amy Marcos, chair ng Senate Committee on Electoral Reforms, at nagbabala ukol sa posibleng mas malawak na problema.
Kaninang umaga pa, natatanggap ko mula sa iba't lugar ang reklamo tungkol sa allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas apalos na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman, bumoto ng 100 pero overvote na ang sinasabi. Giit niya, ito ang unang pagkakataon na ginamit ang bagong provider na Miro kapalit ng Smartmatic. Anya, tila hindi ito handa. Sa Quezon City, inulat naman ni Attorney Vic Rodriguez ang maagang sira ng mga makina at binatikos ang paggamit ng manipis na papel na madaling tablan ng tinta, dahilan para sa maling pagbasa ng boto. We have encountered a little delay dahil nga yung iyong naibalita na nagkaroon ng problema yung makina kaninang maaga around 6:20 in the morning and another round of technical issue ngayong mga alas 7 ng umaga. So na-delay but overall mabilis naman except of course ang aking obserbasyon yung papel masyadong manipis. And it cannot be like this every election na ipinapaalala o ipinapasa yung burden na wag masyadong madiin yung pag-shade sapagkat alam naman natin tinta yan eh. Pagka sinade mo ang isang papel na napakanipis, ang tendency talaga niyan tatagos sa likod. So there must be an honest to goodness approach to an election na hindi na tayo nagkakaproblema every now and then. Hinimok naman ng dating kongresista na si Bong Suntay ang COMELEC na magsagawa ng investigasyon matapos baranasan ang halos 2 oras na pila dulot ng sirang makina. Kanina pa akong 9 o'clock dumating dito, 11:45 na, nasa pila pa rin ako. Yung ginalaw ng pila ko, siguro mga kalahati lang ang ginalaw. So I expect baka abutin pa ako ng mga alas 2 dito ng hapon bago umabot ako dito sa Butuan. Hindi naman ganun kadami yung tao. So I think there's a problem talaga with the machine. Habang patuloy na binibilang ang boto, nananawagan ang ilang grupo ng transparency sa sistema at accountability mula sa Commission on Elections. Kaya tanong ng mga botante, boto nga ba talaga nila ang binibilang o may puwersang gumagalaw sa likod ng teknolohiya? Mula dito sa Quezon City, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. School sa Cebu City. Ang tanong niya, paano siya madi-deactivate kayong nakaboto naman siya noong 2016 at 2022 elections, pati na sa barangay elections. It's been a hard time for me na because my name is not on the list. Kailangan makaboto ako dahil para malinawan to ating gobyerno. Oo. Kasi sayang isang boto ko eh. Naghihirap tayo na mag-analyze sa mga matinong tao. Tapos hindi tayo ito makaboto. Ikinagalit pa ni Mang Federico ay ang kawalan ng kahit isang personnel mula sa COMELEC na pwede sanang lapitan para idulog ang kanyang problema. Bukod sa mga pangalang wala sa voters list, mayorya ng mga reklamo ngayong halalan sa Guadalupe Elementary School ay tungkol sa aberya sa automated counting machines. Karamihan sa mga makina ay nahirapang magbasa ng mga balota dahilan ng matagal na proseso ng pagboto at ng pangamba sa mga botante. May ilang botante ang tumangging iwan ang kanilang balota at mas piniling ipafeed ito sa mga guro oras na gumana muli ang mga makina. Baka dayain yun eh. Makakaiba na yung ang kuhan doon sa pagbasa doon, iba ng resultang lumabas. Hindi na yung binoto namin. Yan ang mahirap. Yan, importante lang ma-actionan yun ng COMELEC na maayos yung machine. Kasi yung resibo, walang resibong lumalabas eh. Error yung machine, hindi ina-accept yung mga balota kasi gusto ko talaga ako yung makita sa machine, makikita ko talaga na yung sa resibo, yun talaga yung nakuha ko, yung mga vote ko, yun talaga yung mga binotar ko, yun talaga yung nag-reflect doon. Maging si Mayor Mike Rama ay hindi rin nakaligtas sa aberya ng ACM. Ang inaasahang maayos na proseso ay nauwi sa pagkantala ng magkaproblema ang counting machine sa kanyang presinto dahil sa paper jam.
I wish it's not happening everywhere because it's not a very good season. Pero I wish not happening anywhere. It happened to other persons. Wow! Nagkaroon ng aberya po. Wow! Dahil sa oras na ito ay nasa loob na ang bus ng Commission on Elections. City Representative Paulo Duterte kasama ang anak nitong si Rigo Duterte naging maayos ang pagboto sa Davao City. Samantala isang senior citizen sa parehong polling center hindi nakaboto dahil sa nadobleng pangalan na nairehistro sa COMELEC. Si Christine Lebico magbabalita. 7:30 ng umaga nang dumating si Davao City Representative Paulo Duterte at ang kanyang anak na si Rigo Duterte sa Catalunan Grande Elementary School. Mas maaga ito kumpara noong nakaraang eleksyon at diretso ang kanilang pagboto matapos na dumating ng paaralan kung saan naging maayos naman at walang naging aberya. Umaasa naman si Congressman Pulong na maging maayos din ang eleksyon ngayong taon, lalong-lalo na sa Southern Mindanao at nag-iwan din siya ng paalala sa ating mga kababayan. Sana maging peaceful ang election day, lalo na doon sa South, no, na parati may gulo. Sana peaceful yung election nila doon. Bumoto kung sino ang sa tingin nyo na fit to serve the Filipino people. Samantala sa nagpapatuloy na botohan, karamihan sa mga senior citizen ay nagpunta ng maaga, gaya ni Nanay Osmunda, na alas 5 pala ng umaga ay nasa polling center na. Okay man kay before nimo i-fold ang imong katong imong nabutuhan na isituate nga mao gyud to. So in short paghulog mao gyud to. Okay siya. Okay siya. Walang aberya. Di gaya ni Nanay Osmunda, si Tatay Angelito naman ay malungkot na uuwi ng bahay dahil hindi siya makakaboto. Ayon sa in charge ng kanyang polling precinct, na doble raw kasi ang kanyang pangalan sa pagkakarehistro, kaya naman hindi matatanggap ang kanyang boto. Akong pangutana god, nang limang ko, nang nainana man ko sukad-sukad, di naman ko nagboto. O karon pa nitabo, sukad-sukad, di naman ko nagaboto. Katong last election, presidential election, di naman ko nagboto. As much as possible, kung makita ninyo sa PCBN, na ito, please, dahil nakabutang dito na due to multiple, hindi pwede makapabot na po. Ayon sa opisyal, kailangan itong ilapit ni Tatay Angelito sa COMELEC. Kaya naman bilang tugon, kinuna ng litrato ang kanyang nadobling pangalan na kailangan ipaklarify sa COMELEC. Wala, wata ko'y mahimo kay di masalam sagot. Dagdag naman ito pagdating sa voting machines. Minor concerns lang na kayang resolbahan tulad ng pagpunas ng scanner dahil sa basang ink ang kanilang naengkwentro. Kung meron namang concerns pagdating sa hindi mahanap na precinct number at cluster precinct, nakastandby naman dito ang PPCRV sa entrance pa lang ng paaralan. Samantala kaninang alas 10 ng umaga mayroong foreign observer mula sa Embassy of Japan na bumisita sa Catalunan Grande Elementary School ngayong araw ng eleksyon. Kaya siya in partnership with other tawagan na countries. So gi-allow sila sa COMELEC na mag-observe lang sa gawas sa ato ang tawag na polling precinct. So, na sila ganina, nagtanaw, nag-visit sila. Bukas sa mga polling center ng hanggang alas 7 ng gabi para sa lahat ng regular.